So, nung mga nakaraang araw ay maraming mga debate, bardagulan, even fake news about sa impeachment ni VP Sara Duterte. Siyempre, yung mga DDS, todo defend, at yung mga gusto ng impeachment, todo sugod naman dito sa kampo ng mga Duterte. Okay? Pero para sa akin, kahit na maraming bardagulan, parte yan ng ating demokrasya, kailangan manatili pa rin yung a certain level of respect. At wag naman mawala sana yung pagiging makatao natin. Okay? Kasi po, para sa akin, itong mga ibang mga nasa kampo ng Duterte, nag-cross ng line nung kanilang binanatan na yung pong itsura nitong si Congressman Percy ng Akbayan. No? Explain ko kung bakit sa paningin ko kailangan silang mag-sorry. Okay? Una, humirit si Banatbay. Mukha pa lang nito, alam mo na walang gagawing matino. So, hiniritan niya sa itsura nitong si Percy. Kasi medyo tabingi yung mukha nga nitong si Congressman Percy. O tapos, humirit din si Bato. Yung mukha mo, sinapak ng di natin alam, kaya nguwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Okay? So, yun yung naging sinabi ni Senator Bato de la Rosa at ni News yan. Lumabas nga sa News yan, kinover ng News yung kanyang mga matatapang na salita. Ganyan kasi yung mga DDS, mga bully. Masasapakin kita, papantay ko yung mukha mo, ngiwi kasi. Actually ito, hindi ko din alam. Bakit nga ba ganyan, ba't nga ba ngiwi yung pong mukha nitong si Percy? Okay? Pinost niya sa kanyang Facebook page na kaya pala ngiwi itong congressman na to, kumaga, he is, kumaga, lantad siya na he is gay. Kumaga, yung baklang ngiwi, ang sabi nga niya, kaya pala ngiwi kasi stroke survivor. Okay? So, alam naman po natin, napakahirap. Pag ikaw ay inatake ng stroke, merong mga lasting na mga epekto sa katawan mo, sa itsura mo. Yung iba, hindi magalaw yung kamay. Yung iba, hindi makalakad ng maayos. So, alam po natin yan. Meron po tayong mga kakilala o hindi kaya kamag-anak na nag-suffer ng stroke na, of course, permanent yung pong kanyang pagka-apekto sa kanya. Kailangan ng mahabang therapy, pero kahit na minsan na therapy ay hindi na naibabalik sa dating niyang anyo, sa dating niyang galaw. Okay? Ganyan lang talaga yung nangyayari sa katawan natin pag nag-i-stroke. So ito po palang si Congressman Percy ay na-stroke po dati. Kaya po ngumuwi yung pong kanyang mukha. O tapos ganun na lang kung hiritan siya sa kanyang itsura. O nung si Banatbay, medyo mild naman yung sinabi. Medyo konting hirit lang din sa itsura. Pero itong kay Bato, talagang sinabi talaga yung, kinall out talaga yung pagkangiwi. O tapos sasapakin pa. Yan ba ang klase ng senador na gusto natin? Diba? Yan ba yung klase ng mga leader na gusto natin? Walang masama sa pagiging matapang, may political will, may sug, sinasabi nga nila. Pero matapang ka sa isang stroke survivor. Diba? Sasapakin mo, ipapantay mo yung muka, tatapangan mo ng ganon. Yung isang dumaan sa stroke. Kasi pag dumaan ka sa stroke, yung isang paa mo parating nasa nasa bingit na ng mga pagiging delikado. Kasi alam naman natin yan, pag na-stroke ka na isang beses, you're always in danger of mass stroke muli. At madedo o matuluyan. Yun lang ba yung tapang ni Senator Bato? Na hamunin ng suntukan o pagbantaan yung isang stroke survivor? Diba? So yun ang sa akin pakiramdam ko kailangan nilang mag-apologize. It's one thing kung makikipagdebate ka, 'di ba? Kung sasabihin ni Banatbay o ni Bato, ikaw Percy, mali ka, ganyan-ganyan ka, hindi mo naiisip yung ganito, hindi mo na kasama yan, normal yan, ginagawa naman talaga natin yan. Walang masama sa pagdedebate ng ganyan. Pero kapag aatakihin mo yung itsura na someone na una with disability or yan nga, sa case niya, nagkaroon ng medical condition na hindi naman niya ginusto yan. Hindi naman niya ginusto na, di ba, na ganyan mangyari sa kanyang itsura. O tapos, doon sila matapang. Pero pag pinatawag na sa Kongreso, yung ibang mga vloggers, hindi naman sumusulpot din. Okay, si Banatbay yata nasa abroad, so at least may excuse siya. Pero yung ibang mga vloggers, di ba,
ganyan eh, matatapang mambuli online eh. Pero pag sa personal na, pagharapan na, yun yung nakakalungkot. Matapang lang kapag ang kaharap, kapag ang kausap ay stroke survivor. Yun ang nakakalungkot doon. Diba? Kaya pakiramdam ko, sa aking opinion, walang masama kung gusto nilang makipagbardagulan, makipag-asaran dito kay Percy. Pero kung babanatan mo yung itsura ng isang stroke survivor, kailangan mo mag-apologize kasi hindi tama yun. Marami tayong mga kababayan pinagdadaanan yan. Ako, may mga kamag-anak ako, tinamaan din na stroke. Diba? Hindi nila gusto yun. Walang may gusto ng ganun. At para umabot yung ating diskurso sa ganun, na gugulpihin. Yung una pa lang, yung palang pagbantaan niya na sasapakin, mali na eh. Diba? Kahit may stroke o wala itong si Percy, kahit gay o hindi itong si Percy, diba? Kahit bakla o hindi itong si Percy, doon pa lang masama na eh, na senador ka, gusto mong sapakin yung mukha ng isang kapwa mambabatas, doon pa lang mali na. Tapos ang pinagbantaan mo pa, stroke survivor pa. Diba? Na alam mong, syempre, yung katawan ng stroke survivor, hindi na ganun kalakas. Diba? Kailangan mag-apologize ni Senator Bato. And to a certain degree din, si Banat Bay, dahil humirit din siya sa itsura dito kay Congressman Percy Sandanya. Sa akin lang maiksi lang yung panahon ni Percy para maging congressman. Hindi sigurado kung makakadalawang seats yung Akbayan. Maganda yung survey nila. Sana nga makadalawang seats yung Akbayan. Pero si Chel mukhang makakapasok. Yung pangalawang seat hindi sigurado. So if ever, ito ang kanyang only time na maging congressman. Pero sa 8 buwan na congressman siya, sulit na sulit yung pagka-congressman nitong si Kong Percy. Yung 8 buwan niya, minsan more than yung mga 9 years ng ibang mga congressman. Kaya saludo ako dito kay Kong Percy. Sa totoo lang, mas lalaki pa siya kaysa doon sa mga ibang lalaki dyan sa Kongreso. Yun lang yung masasabi ko. So, good job, Kong Percy. Tuloy mo lang yan, yung laban. At yun nga, sa mga DDS, walang masama. Makipag-asaran, makipagbardagulan. Di ba? Asarin nyo ako sa itsura ko, sa taba ko. Pero at least ako, di ba? Hindi ako dumaan sa ganun. Kasi iba kasi pag dumaan ka na sa stroke Iba na yung pinag-uusapan natin. Buhay na nung tao yan So sana, lagyan naman ng kahit papano ng linya naman, ng konting respeto naman sa kapwa natin Pilipino. Okay, so see you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.